Hirap talaga ang kampo ni Vice President Sara Duterte na may paliwanag kung sino yung mga pangalan na nasa acknowledged receipt na pinagdududahan ng Kongreso tungkol sa 612.5 million confidential fund na hinahanap ng Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee ng Kongreso. Ito ho ang ibang paliwanag ni Congressman Joel Chua, ang chairman ng komite. Actually, hindi pa namin na check, but we're offering reward para at least kung sino makakapagbigay ng information dito. Tungkol sa reward. More than that, no? Actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Acop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. Grabe. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yon? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng COA. So because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt, but because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So, iba-ibang date ang involved. Kaya siguro na-overlook na nila, kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million. Wow. Total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd. Tindi, no? Yan po yung sagot ni Congressman Coa. Diyan po sa press conference, regular na press conference sa mababang kapulungan. Thank you sa House of Representatives, yung grupo namin sa media dyan. Kasama natin sa industriya ng malayang pamamahayag sa regular na briefing na ganyan. At maraming nalalaman ng taong bayan dito sa mga balitang ito. Kaya malinaw, hirap na hirap talaga ang Office of the Vice President magpaliwanag. Yan din ang nakikita nilang dahilan. Kaya itong si Inday Sara ayaw humarap sa hearing ng Blue Ribbon. Kung siya ay nagpunta doon sa Quadcom, na hindi naman siya imbitado ron, pero siya ay nandoon dahil sinuportahan niya ang kanyang ama, dating Pangulong Duterte, nung sinalang ng 1 linggo. Pero ngayong araw na ito, siya ay dapat nang magpakita sa Blue Ribbon ng Kongreso dahil ngayon ang investigation. Pero ang parating na impormasyon sa committee, hindi siya darating na naman. Ang katuwiran ay dati raw ay nagpunta na, hindi naman siya tinanong. Pambihira ka naman, parang hindi ka abogado Pag humarap ka sa Kongreso, resource person, testigo, o ano man, ang personalidad sa committee, nanunumpa yan, pinanunumpa na pawang katotohanan lang ang sasabihin. Hindi ka nanumpa, paano ka tatanungin? Hindi ka nanumpa, hindi pwedeng isama sa record at committee report na gagawin ng Kongreso ang hindi pinanumpaan na salaysay o statement o question and answer. Ganon yun, Inday Sara, baka hindi mo alam. Kaya hindi ka tinanong kasi hindi ka nanumpa. Hindi ibig sabihin nun, walang itatanong sa'yo. Kasi ang katuwiran niya, kahit daw siya umalis, hindi siya tinanong. Sayang lang daw ang oras. Nagsayang talaga ng oras. Bumalik ka sa Kongreso. Manumpa ka na pawang katotohanan lang sasabihin mo, sigurado mabubugbog ka ng tanong.
Kahit maghapon hanggang gabi, hindi maubusan ng tanong ang mga mambabatas kasi sila ay kinatawan ng taong bayan sa bawat distrito sa buong bansa. Sila ay kinatawan ng marginalized sector bilang mga party list congressman. Yan ang kanilang mandato, yan ang kanilang obligasyon. Tanungin kung tamang ginamit ang pera ng bayan. Pero yung puro kayo pakyot, puro kayo interview, puro kayo batikos, ayaw nyo magpaliwanag. Bakit ba? Ako tanong lang ito. Kayo mga kababayan, di ba nyo naobserbahan? Bakit yung pamilyang Duterte pag tinatanong, laging galit? Napipikon. Pag iniimbitahan, ayaw halos dumating. Lalo na pagdating sa pera. Dinadaan sa galit, dinadaan sa technical, legal and technical. Ay legal ang public hearing. Tinetechnical lang ninyo. Nagkahawa-hawa na kayo. Ngayon, kung wala kayo sa gobyerno, kung kayo pribadong sektor, ang channel na ito hindi makikialam sa inyo. Ang taong bayan walang pakialam sa inyo kung kayo ay nasa private sector. Pero kayo ay galing sa gobyerno at kasalukuyang nasa gobyerno. Si Duterte, dating Pangulo, dating Mayor. Si Inday Sara, dating Mayor, ngayon Vice President. Si Baste, Mayor ng Davao. Si Pulong, Congressman. Oh, lahat kayo pinapasweldo ng taong bayan. Kaya may karapatan ang taong bayan, tanungin kayo. Kung hindi nyo alam, aba, hindi ko rin maintindihan kung bakit kayo ganyan. Di ba? Kaya again, ang ibinibigay na pagkakataon ng Kongreso sa inyo ay para sa inyong pagkakataong ipaliwanag ang inyong panig. Kasi kung hindi nyo may papaliwanag ang side nyo tungkol sa isong yan, kasama kayo sa committee report na gagawin para i-rekomendang kasuhan. At may plunder case, pwedeng plunder ang i-rekomendang kaso laban kay Inday Sara. Kasi 612.5 million ang pinag-uusapan dito. Huwag kayong magmadali kasi yung iba, o nasaan ang kaso? Ganun kagad. O hindi magpal kayo ng kaso, huwag kayong magmadali. Ang Kongreso ay matino. Hindi ito pabara-bara. Ang Executive Department, inaaral ang lahat para suwabe at maayos ang dokumento. Hindi ito katulad ng nakaraang gobyerno, sige-sige lang. Walang dimandahan, kill, kill, kill. Ano ha? Puro patayan. Eh hindi. Ang gobyernong ito, rule of law. Pairali ng batas, imbestigahan, pag may probable cause, dali ng kaso, korte ang magpaparusa. Yan ang tamang proseso. Kaya hindi nagmamadali ang gobyerno ngayon kasi may proseso. Hinihintay yung tapusin ng committee report, ang investigation and end of legislation, pag nagrekomenda ng kaso, graft in corruption, malversation of public fund, or plunder. Yan ang kahinat nga niyan. Di ba? Hindi tayo nagmamagaling pero ganyan. Kaya lang ho, kung pinapaliwanag ito, kaya napipilitan ako magpaliwanag, kasi yung kanilang mga abogado at kanilang kampo laging namimirsonal. Technical and legal issue, namimirsonal kaagad. Kahit media, binabanata nila, pinipersonal ng media, dinadivert nila ang issue. Inililigaw ang taong bayan. Ay hindi. Ang katotohanan ay mangingibabaw kailanman. Ang taong bayan ay may karapatang alamin at subaybayan ito dahil pera nila ang hindi maipaliwanag ni Sara Duterte. Please like, share ang ating mga video.